Mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Amen. Welcome back po, Kuya Mike. Welcome back. Amen. God bless. Kasama natin ulit si Kuya Mike. So, yung mga nakaraan mga kapatid, ang ating topic ay about sa love, di ba? Love. Love. Hanggang ngayon, love pa rin. Pero nag-usap kami ni Pastor kasi nakapag-preach na ako patungkol sa love. So, meron akong ibang inihanda. Amen. Kasi nakamove na ako sa love. Nakamove na ba kayo sa love? Always in love. Ay, sini ng best. Di pa nakamove. Ay, hindi pa. So, may iba akong topic na ginawa, no? Nung nakaraan po kasi, nung first Friday, ako po yung nag-preach sa lab, no? At siguro naman natatandaan nyo pa yung mga nabanggit ko. Ano yun? Yung Pileo Lab, Agape love. Agape Lab, apat yun. Meron pa Eros. Eros, tapos yung pangapat, yung ano? Yung Storgy. Storage. So, siguro naman nakamove na talaga tayo sa love, ano? So, bago pa ako mag-umpisa, samahan niyo muna ako sa maikling panalangin. Hallelujah. Muli, Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito, sa araw na ito, Panginoon. Na muli, Panginoon, ako ang muli na gagamitin mo, Lord. Dinadalangin ko po, Panginoon, yung kapatawaran sa aking mga pagkakasala, sa isip, sa salita, sa lahat ng mga bagay na nagawa ko na hindi kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Humihingi po ako ng kapatawaran. Hallelujah. Lord, dinadalangin ko, Panginoon, sa oras na ito, ang banal na Espiritu, Panginoon, ang makita, Panginoon, siyang magliwanag sa akin, Panginoon. Itago mo lang ako sa iyong likuran, Panginoon, at ikaw, Panginoon, na magsalita sa harapan na ito, Panginoon. At ipaunawa mo, Panginoon, yung nais mong iparating sa araw na ito. Dalangin ko po, Panginoon, muli ang patnubay mo, ang gabay ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Mahina po ako, Panginoon. Wala po akong sapat na pinag-aralan, Panginoon. Maaaring may pagkakamali ako sa mga salita, pananalita. Maaaring may mga pagkakamali ako sa mga nababanggit ko na wala sa grammar, Panginoon. Nawa, Panginoon, ipaunawa mo sa kanila, Panginoon, ang nais mong iparating, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, at naniniwala ako na ang gabay ng banal na Espiritu, Panginoon, yung liwanag mo, Panginoon, ang maghahari sa oras na ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at pakikisa ng banal na Espiritu. Amen. Okay. At dahil tapos na nga tayo sa sa lab, tinapos ko na. Katapusan na talaga, Pas. Katapusan na tapos na yung so, nag-move on na talaga ako dun sa lab, no? So, eto ngayon, bukas pala, Ramadan na, di ba? Yeah. Wow naman, Ramadan na bukas. Birthday na ni Crystal Day. So, dahil Ramadan na bukas, ito po ang ating topic ngayon. Ayan. Birthday ni Crystal Day sa tayo. Ayan, yan yung topic natin. Biblical fasting. Ayan. Ayan. Yan ang topic natin, mga kapatid, yung biblical fasting. No? Tayo mga nandito sa gitnang silangan, nakikita natin, mga kapatid, kung paano mag-fasting ang ating yung mga M, di ba? Kung paano sila mag-fasting. At nakikita naman natin kung paano sila, di ba, parang binaliktad lang nila. Di ba? Yung araw, ginawa nilang gabi. Madaling araw naglalagay. Kasi nga, yung araw, tulog sila. Dahil fasting nga di ba? So, babanat sila ng kain doon sa gabi. Parang binaliktad lang. Kasi pag walang Ramadan, tulog sila sa gabi, sa araw, kakain sila.
So parang binaliktad lang. No? Yun yung nakikita natin fasting. No? Sa mga hymn. Yun yung nakikita natin sa mga hymn, di ba? Ngayon, ang biblical fasting naman ng mga Kristiyano, ano ba? Ano ba yung biblical fasting ng mga Kristiyano? Yan po ang ating pag-usapan, mga kapatid. Yan. Ang pamagat po na ginawa ko ay biblical fasting. Yan, mababasa po natin yan sa aklat ng Matthew 6:16. No? Si Jesus Christ yung unang nag-fasting, no? Ano ba ang biblical fasting? No? Ito ba yung mga nakikita natin dun sa mga kasama natin sa trabaho? Ito ba yung fasting na nakikita natin pagdating ng alas 6 ng hapon? No? Na nag-uunahan sila sa pagkain? Ito ba yung fasting na binabanggit dito? So alamin natin mga kapatid, no? Sabi dito mga kapatid, ang pag-aayuno ay para labanan, okay? Okay, sabi dito mga kapatid, ang pag-aayuno ay para labanan ang ating espiritu, ang ating katawan. Ang ibig sabihin ng pag-aayuno ay kusang hindi pagkain at pag-inom at iba pa, upang mas mapalapit sa Panginoon at hingin ang kanyang mga pagpapala. Yung po pala ibig sabihin ng fasting, no? Sabi dyan sa verse natin, ayan. Sabi dyan, kapag kayo'y mag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagkunwari. Okay? Hindi sila nag-aayos ng mga sarili upang mapansin ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Iyon. Ang tama po palang pag-aayuno o pag-fasting ay huwag yung nagmumukhang malungkot. Lagi pagod. Katulad daw ng mapagkunwari, no? Pag nagpa-fasting pala, hindi pala kailangan yung nagmumukhang malungkot na napapansin nyo, pag nasa lubong natin yung mga boss natin, di ba? Parang Galit. Mainit ang ulo. malungkot, na hindi mo malaman kung galit o masama ang loob. Hindi mo maintindihan, no? Ito pala yung sinasabi, huwag magmukhang malungkot tulad ng mga mapagkunwari. So, lumapalabas pala yung mga ibang pagpapasting nila ay parang pagkunwari lang. No? Pagkunwari. Pakitang tao. No? Okay. Yung ating layunin, objective. Ayan. Sabi dito, ang pag-aayuno ay upang maituon ang ating atensyon palayo sa mga bagay na makamundo at ibuhos ang ating pansin sa pag-alam sa kalooban ng Diyos at ng banal na Espiritu. Yun daw po pala yung tamang pag-aayuno, no? Pagpapasti. No? Upang maituon ang atensyon palayo sa mga bagay na makamundo. Amen? Mga bagay na makamundo. Next. Yan. Sabi dyan sa ating introduction, no? Ang pag-aayuno ay isang gawaing iniwan ng Panginoong Hesus. Yan, sabi dyan sa introduction. Ayan. Sa aklat ng Joel, chapter 2, verse 12. Sabi dyan, mga kapatid, basahin nyo nga mga kapatid, Gayon may ngayon, sabi ng Panginoon, magsinumbalik kayo sa akin sa inyong buong puso, may pag-ayuno at may pagnanangis at may pagpananambitan.
Ulit, sabay-sabay. Tagalog. Wala rin Tagalog. Gayon, Ngayon sabi ng Panginoon, magsipanumbalik kayo sa akin ng inyong buong puso, na may pag-aayuno at may pagnanangis at may pananambitan. Amen. Dinig na dinig, nagkasabay-sabay. Praise God. Kaya kung pala yung tamang pag-ayuno, mga kapatid, dahil sa introduction natin, no? Gayon may, sabi diyan, gayon may, ngayon, sabi ng Panginoon, magpasipanumbalik kayo sa akin ng inyong buong puso na may pag-aayuno at may pananangis at may panamgitan. Magsipanumbalik kayo ng buong puso. Amen? Bakit po binanggit yung magpanumbalik kayo? Magpasinumbalik kayo. Magsipanumbalik kayo. Bakit po binanggit yan? Dahil po marami po ang mga tao na nawawala na sa Panginoon. Amen? Nawawala na sila. Mas lamang na yung kanilang gawaing mga mundo. Amen? Kaya ang nabanggit dyan yung verse na yan. Mas lamang na yung mga ginagawa nila na taliwas na sa gusto ng Panginoon para sa atin. Amen? So, sabi ng Panginoon, magsipanumbalik kayo sa akin ng inyong buong puso na may pag-aayuno. Amen? So, tunay mga kapatid na kahit anong gawin natin, kahit pa tayo ay tumawag sa Panginoon, no? Pero kung wala sa puso natin, yung pagtawag natin, hindi tayo makakapanumbalik sa Panginoon. Amen? Yung kinakailangan natin para tumawag tayo sa Panginoon, isa puso natin, kailangan natin ang pag-ayuno o panalangin at panalangin. Yung dalawa na yung magkasama yun eh. Ayuno at panalangin. Amen? So hindi pwede maghiwalay yan. Sabi dito, ang pag-ayuno ay isang gawain na iniwan ng Panginoong Hesus sa kaniyang mga alagad. Ginawa ito ng mga tao sa lumang tipan at gayon din naman ay ginawa ng mga alagad sa bagong tipan. Dapat na mag-ayuno ang mga Kristiyano. Ipinagtatagubilin ng Panginoong Hesus ang gawain ito. Amen? So dapat pala nag-aayuno din tayo mga Kristiyano. Amen? Upang magpanumbalik tayo sa Panginoon. Amen mga kapatid? Okay, next. Ang pag-aayuno ay dapat limitado sa iba. Bakit daw limitado sa iba ang pag-aayuno? Bakit kaya? Sabi dito mga kapatid, kung bakit limitado sa iba ang pag-aayuno, ang pag-aayuno ay dapat na limitado lamang sa itinakdang oras, lalo na ang pag-aayuno ay sa pagkain. Ang mahabang panahon na walang pagkain ay maaaring makapinsala sa ating katawan. Hindi layunin ng pag-aayuno na parusahan ang katawan. Sa halip, ito ay ginagawa upang ituon ang atensyon sa Diyos. Kahit sino ay pwedeng mag-ayuno sa pagkain, ngunit ang iba ay hindi kung may karamdaman. Amen? Kung may karamdaman. Pwedeng isuko ang isang bagay upang malapit sa Diyos at mapagaan ang inyong pasan at makalag ang tali ng kasalanan. Amen? Ayan yung verse natin dyan. Ayan, Isaiah 58:6. Amen? Sabi diyan, hindi ba ito ang ayuno na aking pinili? Nakalagin ang mga tali ng kasamaan, napag-aanin ang mga pasan, at paging layain ang napipigati at inyong alisin ang lahat na atang. Amen? So, ang pag-ayuno daw pala mga kapatid ay hindi
sa pilitan, lalo na sa mga may dinadalang karamdaman. Amen? Ang mahalaga ay ito. Ito ang importante sa pag-aayuno. Amen? Yan. Kalagin ang mga tali ng kasalanan. Amen? Ano ba yung mga tali ng kasalanan na tinataglay natin? Yung mga tali ng kasalanan. Yung nakatali sa atin na parang ayaw nating tanggalin. Yan pala yung kinakailangan, kalagin. Napag-aari ng pasan. Papaging layain ang napipighati. Amen? At inyong alisin ang lahat ng atang. Amen? So, ibig sabihin mga kapatid, ang pag-aayuno mga kapatid ay hindi sa pilitan, lalong-lalo na sa may mga tinataglay na karamdaman. Amen? Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Amen? Kapag tinalag natin yung mga kasalanan na nakatali sa atin, pinalaya natin yan, tinanggal natin yan. Amen? Para na rin tayong nag-aayuno. Amen? Amen mga kapatid? Amen. Praise God. Alisin ang lahat ng atang, yung mga kabigatan, no? Alisin, yung mga nagpapabigat sa atin. Amen? Amen. Next. Ayan. Ang pag-aayuno ay hindi pakitang tao lang. Ayan. Nasa introduction pa rin tayo, ha? Ang pag-aayuno daw ay hindi pakitang tao lang. Katulad nung nabanggit kanina dun sa verse. Sabi dito, sa Hebreo, ayan yung verse natin. Ayan. Matthew 6:16 hanggang 18. Sabi dito, ang pag-aayuno ay hindi upang ipakita sa ibang tao na tayo ay banal, mas banal kaysa kanila. Dapat ang pag-aayuno ay gawin sa diwa ng kapakumbabaan. Diwa ng kapakumbabaan. Amen? Yun daw po pala ang tamang pag-aayuno. Sabi dito, upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno, ang inyong ama na hindi mo nakikita ang tanging makakaalam nito. Siya na nakakakita ng ginawa mo, ng lihim, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Amen mga kapatid? Ayan. Malinaw mga kapatid, ang pag-aayuno ay hindi pakitang tao lang. Amen? Kung tayo mag-aayuno, hindi na natin dapat ipamalita pa na nag-aayuno ako. Hindi na natin kailangang i-publish pa na fasting tayo, no? Ang Diyos ang nakakakita. Amen? Yan, next. Ang pag-aayuno ay voluntaryo o volunteer. Katulad kanina nung nasabi ko, no? Hindi para sa lahat. Sabi dito, yan yung verse natin, no? Verse. Ang pag-aayuno ay hindi voluntaryo. Ayan yung verse natin. Ayan, Isaiah 58:3. Sabi dito, ang pag-aayuno sa Biblia ay ang voluntaryong pagliban sa pagkain sa loob ng itinakdang panahon para sa tiyak na layuning espiritual. Maaring kasama o hindi kasama sa ayuno ang pagliban sa tubig at pagkain. Hindi ito ang pagkagutom lamang o isang ritual na pangrelihiyon. Ang pagtangi sa mga natural na hiling ng katawan ng tao o gutom ay upang manaig ang espiritu sa katawan ng tao at hindi sa kalayuan. Dapat nating maunawaan na tayo ay nag-aayuno upang tayo ay mapalapit sa Diyos. Amen? Amen. Dapat nating maunawaan na tayo ay nag-aayuno upang tayo ay mapalapit sa Diyos. Basahin niyo po yung verse. Ano't kami ay nag-aayuno, sabi nila, at hindi mo nakikita. Anong aming pinagdadalamhati ang aming kaluluwa at hindi mo napapansin. Darito sa kaarawan ng iyong pag-aayuno ay magsusumpungan ninyo ang iyong sariling kalayawan
at iyong hihingi ang lahat ninyong gawa. Amen. Yan ang tunay na pag-aayuno, mga kapatid. Praise God. Okay. Tapos na po tayo sa ating introduction. 4 yung introduction natin. 4 yun. Introduction pa lang yun. So, papasok tayo kung ano ba ang tamang pag-aayuno. No? Introduction pa lang yung nasabi ko. Introduction pa lang yan. So, papasok tayo kung ano yung mga biblical na pag-aayuno na ginawa sa Bible. Nais nyo po bang malaman yon, mga kapatid? Amen. Ayan, papasok tayo doon. Ang unang-una na biblical na pag-aayuno ay ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Ayan po. Mga uri ng pag-aayuno. Ayan. Pang-isahang pag-aayuno. Mayroon palang pang-isahang pag-aayuno. Sino yun? Ang Panginoong Jesus sa Matthew. Ayan o. Ayan. Ang pag-aayuno ng Panginoong Jesus sa Matthew 4:1-12. 4:1-2. Sabi diyan, nang pagkagay si Jesus Christ, bago siya mag-start ng kanyang ministry, mga kapatid, siya ay dinala, sabi diyan, siya ay dinala ng Espiritu Santo doon sa ilang. No? Sabi dito, nang pagkagayo inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya ay tuksuin ng diablo. At nang siya'y makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. Yan, nakita natin, ang unang-unang nag-ayuno na mag-isa o nag-fasting ay ang Panginoong Hesus nung siya ay dinala dun sa ilang. Bago siya mag-start ng kanyang ministry dito sa lupa, siya ay sinubok ng banal na espiritu. Dinala siya dun sa ilang, no? Upang tuksuhin ng diablo. Yun yung unang pagsubok na pinagdaanan ng Panginoong Hesus. Amen, mga kapatid? Ayan. So, nung siya'y nagutom, nakita naman natin yung kwento po sa pagpapatuloy, ano? Hanggang 10 yan eh. 4:1-2 hanggang 10. Nung siya'y nagutom, tinukso na nga siya ng Panginoon. No? Sabi tinukso na siya ng diablo, yung Panginoon. No? Sabi ng diablo, kung ikaw ang Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Ano sabi ng Panginoon sa pagpapatuloy? Nasusulat, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao. No? At sa pagpapatuloy nun, sabi niya, magpakatisod ka. Sabi ng diablo, magpakatisod ka. At pag nahulog ka, sasaluhin ka ng mga anghel sa langit. Pero sabi ng Panginoon, huwag mong subukin ang Diyos. No? So nakita natin, mga kapatid, dahil sa pag-aayuno o fasting ng Panginoon ng 44 na araw at 40 days na gabi, siya ay naging matatag. Amen? 40 days na araw, 40 days na gabi, siya ay naging matatag. Amen? Napaglabanan niya yung mga pagsubok. Amen? Yun yung unang-unang nag-ayuno. Unang-unang pag-aayuno ng Panginoon na siya lang ang mag-isa. Amen? Next, ang next na nag-ayunong mag-isa ay si Moises sa Exodo. No? Ang pagpagtipan ni Moises sa Panginoon, siya ay nag-ayuno. So nakita naman natin doon sa kwento, doon sa Exodo, no? Ayan. Ilang oras din siya, 40 days at 40 nights din siya doon sa bundok, no? At siya natira doon kasama ng Panginoon ng 40 araw, o 40 araw, at 40 gabi. Hindi man lamang siya kumain ng tinapay o uminom man ng tubig. Ayun. At isinulat ng Panginoon sa mga tapyas ng mga salita ng tipan ang 10 utos. So si Moises, bago ibinigay sa kanya yung 10 utos, nag-ayuno din siya. Hindi siya kumain ng 40 days. Amen, mga kapatid? Amen. Sila yung mga example na sa Biblia na nag-ayuno na mag-isa. Amen? Sino yung example natin una? Si Jesus Christ. Pangalawa ay si Moises.
Ngayon, pupunta ngayon tayo sa pag-aayuno naman ng pangmaramihan. Ito yung pangmaramihang pag-aayuno. Ayan. Pangmaramihang pag-aayuno. Amen. Sino-sino ba yung mga nag-ayuno ng marami nung time sa Bible, no? Sino-sino ba yung mga yan? Nung time ng doon sa lumang tipan. Sino-sino yan? Ayan. Ayan. Ang pag-aayuno ni Pablo at Barnabas sa mga Antioquia. Amen? Mababasa natin yan sa Acts 14:23 tsaka Acts 13:1-3. Ayan. Sabi diyan, sa bawat iglesia ay nagtatalaga sila ng mga matatandang mamumuno at matapos manalangin at mag-ayuno, amen mga kapatid, at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y ipinagubilin nila sa Panginoon na kanilang pinagtitiwalaan. Amen? Next. Aklat pa rin ng mga gawa, 13:1-3. May mga propeta at mga guro sa iglesia sa ano ba mong basa dyan? Antioquia. Basta yun na yun. Ang hirap pamili. Antioch. Sa English, Antioch. Parang antok. Antioquia. Okay. Okay mga kapatid, just sa verse 13:1-3, may mga propeta at mga guro sa iglesia ng Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simon, na tinawag ding maitim, Lucio na taga Cyrene, Manain na kababata ni Herodes na pinuno ng Galilea at Saulo. Habang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, ulitin ko, habang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo si Bernabe at Saulo. Sila'y pinili ko para sa tanging gawain inilaan ko sa kanila. Pagkatapos nilang mag-ayuno, ulitin ko, pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinahayo nila. Amen. So ito po yung pangmaramihan na pag-aayuno. Nag-aayuno sila. No? Lahat sila, sama-sama sila. Nag-aayuno sila para manalangin at yun ay sinagot sila ng banal na Espiritu. No? So, importante po sa mga Kristiyano yung pag-aayuno din ng sama-sama. Amen mga kapatid? Upang ipakita ng Panginoon kung ano ang dapat gawin o dapat mangyari sa isang iglesia. Amen mga kapatid? Okay. Okay mga kapatid, tapos na tayo sa pang-isahang pag-aayuno. Tapos na rin tayo sa pangmaramihang pag-aayuno. Ngayon, pupunta naman po tayo ngayon sa haba o tagal ng pag-aayuno. Amen? Sa haba o tagal ng pag-aayuno. Ayan. Meron pang isa doon sa pangmaramihan. Meron pang isa sa pangmaramihan, dito sa B. Balik tayo doon sa pangmaramihan. Meron pang isa. Ang pag-ayuno ng mga taga-Nineve sa pamamagitan ni Jonas. Yan. Nung time na si Jonas mga kapatid ay inutusan ng Panginoon na mangaral doon sa Nineve, siya ay pumunta doon, no? Siya ay pumunta doon.
Kasama pa rin po ito rin sa pangmaramihang pag-aayuno. Sabi po doon, siya'y pumasok sa lungsod pagkaraan ng maghapong paglalakad. Malakas niyang ipinahayag. Gugunawin ang Nineveh pagkaraan ng 40 araw. Sa 5, sabi niya, naniwala ang mga taga-roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno silang lahat. Ayan. Nag-ayuno silang lahat. Amen? Amen. At nagdamit ng pangluksa bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Sabi dito, nung inutusan si Jonas ng Panginoon sa Nineveh upang mangaral, pagdating niya doon, siya ay nagsisigaw. Wawasakin ang Nineveh sa loob ng 40 days. At silang lahat ay nanalangin at nagsisi. Amen? At dahil sa kanilang pananalangin at pagsisisi, ay tinugon sila ng Panginoon at iniligtas nila ang pagkawasak sa Nineveh. Amen? Yan po yung pangmaramihang ayuno. Okay? So, sa wakas nakatapos na din. Haba naman. Okay. Sa haba naman o tagal ng pag-ayuno, ano ba dapat ang kailangan natin sa haba ng tagal o kailangan ba ng isang araw lang? Kailangan ba ng isang araw lang ng pag-ayuno o fasting? Yung ba ang kailangan lang? Sabi dito, ang tagal ng pag-ayuno ng Panginoong Hesus. Ang tagal ng pag-ayuno ng Panginoong Hesus ay 40 days. Yung nabanggit na kanina, di ba? Amen. 40 days at 40 nights. Amen? Ayan. Siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi kahit siya ay nagluto. Ayan. Yan yung mga biblical na pag-aayuno nung sa Bible. No? Sunod, si Moises, ganun din, nabanggit na rin kanina, sa Exodo. Ayan. Si Moises ay 40 days at 40 nights din siyang nag-ayuno. Bago binigay sa kanya yung 10 utos. Si Pablo sa Damascus. Si Pablo sa Damascus, mga kapatid, ay 3 days nung siya binulag, no? 3 days siyang nag-ayuno. Hindi siya kumain, hindi siya uminom. Ayan, no? Ayan. Hindi siya nakakita sa loob ng 3 araw at hindi rin siya kumain, hindi uminom. Ayan. Nag-fasting din siya. Tapos, nung binulag siya, dahil hinahantingan niya yung mga Kristiyano, no? Hinahanting niya yung mga tagasunod ng Panginoong Hesus, binulag siya. Nung siya binulag, 3 days siyang hindi kumain at hindi uminom. No? At dahil doon sa kanyang pagsisisi at panalangin sa Diyos o pagkilala sa Panginoon, ibinalik yung kanyang pagtingin o yung kanyang paningin. Amen, mga kapatid? Si Daniel naman, Daniel. Ayan, tagal ng pag-ayon ni Daniel sa Daniel 10:2 hanggang 3. Ayan. Basahin natin, mga kapatid, yung akong. Si Daniel ay 3 linggo. 3 linggo nang nagluluksa. 3 linggo na rin, hindi kumakain ng anumang masarap na pagkain. Ito mipigman lamang ng karne o alak. Hindi ako naglagay ng langis sa aking ulo. Amen. Yan. Yan naman yung pagpapasting ni Daniel. Yung biblical na pagpapasting ni Daniel. 30 days, no? 30 days siyang hindi kumain. Amen? Next. Tapos na tayo dun sa tagal ng mga pag-ayuno. Ano yung mga nabanggit sa Bible na tagal ng pag-ayuno? Kay Jesus Christ, 40 days, 40 nights. Amen? Kay Moises, ganun din. 40 days, 40 nights, no? Kay Pablo o Saul, nung siya'y binulag ng Panginoon,
3 days, no? At dito naman sa kay Daniel ay 30 days. Ayan yung mga bilang ng mga pag-aayuno na biblikal. Amen mga kapatid? Yan po ang mga bilang ng pag-aayuno na biblikal at nakatala sa banal na aklat. Amen mga kapatid? Okay. Ngayon, nalaman na natin yung haba, yung tagal, no? Okay, nalaman na natin yung pag-aayuno, yung ilan ba, yung pangmaramihan, panglisahan. Amen? Yung tagal. Ngayon, ano naman itong tiyak na layunin ng pag-aayuno? Ayan, dito naman tayo pupunta ngayon. Tiyak na layunin ng pag-aayuno. Ano ba ito? Ayan, yung pang-apat natin. Tiyak na layunin ng pag-aayuno. Ano po ba ito? May layunin pala yung pag-aayuno, no? O, ayan. Ayan pala yung tiyak na layunin ng pag-aayuno. Pagpapakumbaba at paggawa ng mabuti. Amen? Pagpapakumbaba at paggawa ng mabuti. Yung pala yung tiyak na layunin, mga kapatid. Hindi yung pagdating ng alas 6, nag-uunahan sa pagkain. Hindi ganon. Ito ang tunay, mga kapatid. Pagpapakumbaba at paggawa ng mabuti. Hindi yung pagtunog ng sigaw. 6, nag-uunahan na sa pagkain, nag-uunahan na sa tubig, nag-uunahan sa pagpunot ng mga bisyo nila, yung sigarilyo, no? Minsan na ano ko yan eh, dun sa mga kasama ko, sabi ko nagpa-fasting ka. Tapos ngayon, pagkatapos mong kumain, naninigarilyo ka. Ay di ba masama yan, sabi ko sa kanila. Kaliwali. So ang tiyak na layunin mga kapatid ay ito, pagpapakumbaba at paggawa ng mabuti. Yan po ang tiyak na layunin ng pag-aayuno o fasting. Amen mga kapatid? Okay, tingnan natin yung verse. Sabi dyan sa verse. Tanong ng mga tao, bakit hindi mo napapansin ang pag-aayuno namin? Ayan, bakit daw hindi napapansin ang pag-aayuno namin? Bakit walang halaga sa iyo kung kami may nagpakumbaba? Sagot ni Yahweh, pansariling kapakanan pa rin ang pangunahing layunin ninyo sa pag-aayuno. At habang nag-aayunoy, patuloy ninyong inaapi ang mga manggagawa. Amen? Marami palang mga nag-aayuno, ang ganito ang ginagawa, kaya hindi sila nakikita ng Panginoon. No? Nakakumpli sila, nag-aayuno nga sila. Nagpa-fasting nga sila. No? Pero pansarili lang yung kanilang layunin, yung kanilang ginagawa. Sabi diyan, kapakanan pa rin ang pangunahing layunin ninyo sa pag-aayuno. Patuloy, sabi diyan, at patuloy na nag-aayunoy, patuloy ninyong inaapi ang mga manggagawa. Amen? So, pagpapakumbaba talaga mga kapatid ang kailangan. Yung kabutihan ang dapat ipakita sa kapwa. Amen? Amen. Hindi yung nag-aayuno, yung mga boss natin nag-aayuno, pero pagkatapos silang kumain, pagkatapos nilang uminom, naninigaw na. No? Galit lagi. Naninigaw na. I'm fasting. Yeah, I'm fasting. Galit na galit. Pero pag araw at fasting sila, tahimik. Pagkatapos nilang mag-fasting, at sumigaw na yung sala, nakainom na ng tubig, nakakain na, o nakapagsigarilyo na, naninigaw na. Ayan. So, hindi sila papakinggan ng Panginoon pag gano'n. No? Hindi sila, hindi yun ang tamang pag-aayuno. Amen? Ang kailangan ay pagpapakumbaba at paggawa ng mabuti. Amen.
Amen. Purihin ang Panginoon. Next. Oh, meron pa palang karugtong. Ang pag-ayuno ninyo ay humahantong lamang sa karahasan. Sabi niya, kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi tunay ang pag-aayunong ginagawa ninyo ngayon. Kaya tiyak na hindi ko pakikinggan ang inyong mga dalangin sa akin. Ayan. Di ba? Naglalaban-laban, nag-away-away. Yun. Nakita naman natin sa mga kasama natin, di ba? Pagkatapos silang mag-ayuno, nag-aaway-away sila, naglalaban-laban, nagsasagutan, nagsisigawan. No? Pati tayo na nadadamay. Amen mga kapatid? Amen. Yan. So, hindi yan ang kinalulugdan ng Diyos. Hindi yan ang tamang pag-aayuno na kinalulugdan ng Panginoon. Amen mga kapatid? Amen. Kaya malinaw. So next, pagsisisi. No, kailangan din pala natin yung pagsisisi. No? Bakit nasabing pagsisisi? Sinong halimbawa diyan? Yung ginawa ni Jonas, no? Sa 3:5. Chapter 3, verse 3 hanggang 5. Ano ba yung ginawa diyan ni Jonas? Nagpunta si Jonas sa Nineveh. Malaki ang lungsod na ito. Aabutin ng 3 araw kung ito ay lalakarin. Siya'y pumasok sa lungsod pagkaraan ng maghapong paglalakad. Malakas niyang ipinahayag. Gugunawin ang Nineveh pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga taga roon sa bayang sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno silang lahat. Nag-ayuno silang lahat. No? Nag-ayuno silang lahat at nagdamit ng mga pangluksa bilang tanda ng lubos na pagsisisi at paglilingkod sa kanila mga kasalanan. So, mga kapatid, ang tunay na pag-aayuno ay yung pagsisisi. Amen? Magsisi tayo sa lahat ng ating mga nagagawang kasalanan. Amen? Baliwala po ang ating pag-aayuno kung hindi po tayo marunong magsisi sa ating mga kasalanan. Palapakan po natin ang Panginoon. Okay, next. Yan yung tiyak na layunin, mga kapatid, ha? Tiyak na layunin yan. Yung next, yung una, yung sa tiyak na layunin, pagpapakumbaba. Pangalawa, pagsisisi. Pangatlo, ang tiyak na layunin ng pag-ayuno. Ang pangatlo ay paghahanda para sa gawain ng Diyos. Amen? Yan, sino yung ginawa kong example dyan? Paghahanda para sa gawain ng Diyos. Sino yan? Si Jesus Christ pa rin, no? Bago siya mag-ministry, ay dinala siya ng Banal na Espiritu dun sa ilang upang subukin, upang ihanda para sa kanyang ministry. Amen mga kapatid? Amen. Ayan. Ayan yung kanyang verse. So, mga kapatid, ang paghahanda para sa gawain ng Diyos, kinakailangan din po natin ang fasting, no? O pag-aayuno. Amen? Natatandaan ko dati si Pastor Arman, sila Pastor Oscar, no? Minsan pagka dito ako noon, kasi pagka nung time kasi noon, nung 2016 yata o 17, no? Thursday nights, nandito po sa church yung mga kapatid para manalangin. Nagkakaroon po kami ng ang prayer po namin noon ay Thursday night, no, pumupunta dito. At ang madalas pong ministry noon, tagaluto, no? Tagaluto ako. At sa sarap ng mga niluluto ko. Tapos pagkatapos naming manalangin, sabay-sabay kaming kakain. Si Pastor Arman, niyayaya ko, binibigyan ko ng pagkain. Sabi sa akin, sige lang kapatid, bukas ako kakain. Nakapasting ako. Kasi siya ang magpipreach sa kinabukasan. So,
mahalaga mga kapatid sa mga Kristiyano, lalo-lalo na yung mga ginagamit, no? Kinakailangan natin yung fasting and prayer, no? Hindi pwede maghiwalay yan, yung panalangin at saka fasting. So, upang maging mabisa yung ating ministry para sa Panginoon, mag-fasting tayo, no? Saka tayo manalangin sa Diyos. Amen. Amen mga kapatid, at doon, kasi sa pagpapasting, nasusubukan tayo kung hanggang saan yung ating tibay o pananampalataya sa Diyos. Amen? Kailangan mga kapatid, lalo-lalo na sa atin, na may mga ministry, kailangan po natin, bago tayo humarap o gamitin ng Panginoon, kailangan po natin yung fasting and prayer o pag-aayuno at pananalangin. Amen po? Amen. Yan si Jesus Christ, oh. Yan si Jesus Christ. Nung basahin natin, nung siya'y mag-ayuno, sabi niya, pagkatapos ni Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksugin ng diablo. Siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya siya ay nagutom. Yan yung kanina, di ba? Tapos next, dumating ang diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo mga tinapay ang batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salita na bumula sa bibig ng Diyos. So, naging matibay ang puso, naging matibay ang kanyang isip, no? Naging matibay ang kanyang ministry dahil siya po ay nag-fasting at nanalangin. Amen po. Yan ang tunay na pagpapasting. Next. Pagpapalakas sa pananampalataya at panalangin. Ayan. Tulad ng nabanggit ko kanina. Pagpapalakas sa pananampalataya at panalangin. Ang verse na ginamit ko po dyan ay sa aklat ng Matthew 17, 20, 21. Okay, basahin nyo mga kapatid. Ayan. Basa mga kapatid. Sabay-sabay. Sumagot siya. Lakasan natin mga kapatid. Sumagot siya. Dahil sa maliit ninyong pananampalataya, tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos, sa laki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumapit karoon, ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Ngunit ang ganitong uri ng demonyo ay hindi mapapalayas, kundi sa pamamagitan ng panalangin at pag-ayuno. Sabi dyan, ngunit ang ganitong uri ng demonyo ay hindi mapapalayas, kundi sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Amen? Bakit po mayroong ngunit sa dulo? Bakit po mayroong ngunit? Bakit? Sabi dyan sa una, sumagot siya, dahil maliit ang inyong pananampalataya, tandaan ninyo, kung kayo'y mananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, no? Lumipat ka roon. Ano ba yung bundok na ito? Literal ba ito? Literal ba itong bundok na ito? Ang bundok na ito yung mga pagsubok, no? Sa buhay natin. Yung parang hindi na natin kaya, no? Hindi na natin kayang lagpasan, no? Hindi na natin kayang masolusyonan. Ito yung bundok na binabanggit diyan. Pero sabi niya, lumipat ka roon at ito'y lilipat nga. Mawawala siya sa akin, no? Gaano man kalit yung ating faith o pananampalataya, kung meron tayong prayer and fasting, ano man yung mga bundok na problema na dinadanas natin, ngayon, mga kapatid, pag sinabi niyong lumipat ka doon, lilipat siya doon. Amen? Palakpakan mo natin ang Panginoon.
Okay? So, nakuha nyo, may oras pa, mga kapatid? Mahaba pa ba o ano? 10 minutes pa. 10 minutes, okay. Nakuha natin mga kapatid, ano-ano yung mga tamang pag-ayuno? Amen? Yung unang pag-ayuno, ano yung unang, ano yung una natin? Yung una ay yung pang-isahang pag-ayuno. Isahan. Sumunod ay Maramihan. maramihan. Sumunod ay tiyak na layunin, no? Tiyak na layunin ng pag-ayuno. O tagal, no? Yung tagal. So, nakuha na natin lahat, no? Yung tagal ng pag-ayuno at saka yung tiyak na layunin ng pag-ayuno. Amen, mga kapatid? So, malinaw, mga kapatid? Amen. Ang biblical na pag-ayuno ay ang lahat ng mga nabanggit ko. At ang lahat na yan ay galing sa banal na aklat. Amen? Yan po ang biblical na pag-ayuno. Amen? At bilang pagtatapos, mga kapatid, ang uri ng pag-ayuno ay tinakda na. Okay, yung conclusion natin mga kapatid, sabi dito, ang pag-aayuno ay kalooban ng Diyos. Dapat itong isa puso upang tayo ay makanumbalik sa Diyos. Katulad ng binanggit kanina, no? Ang pag-aayuno ay kalooban ng Panginoon para sa bawat mananampalataya. Ito ay hindi pagpapagutom lamang, kundi may tiyak na layunin. Amen po? May tiyak na layunin, hindi yung pagpapagutom lang. Amen? Hindi yung babaliktarin lang natin yung araw at gagawin gabi. Hindi po ganon. No, may tiyak na layunin ito. At nakita naman natin kanina, nabanggit kanina kung ano yung mga layunin ito. Amen? Okay? Yan yung ating conclusion. Sabi dito sa pangalawa, ang uri ng pag-ayuno ay itinakda. Ayan, itinakda na sa ating. Sa lumang tipan pa lang, hanggang sa bagong tipan kay Jesus Christ, ay itinakda na para sa atin ang tamang pag-aayuno. Amen. At malinaw mga kapatid, na ang pag-aayuno ay hindi lamang para sa pagkain o pag-inom. No? Bahagi din ng pag-aayuno ang pagliban o pagtalikod sa paggawa ng masama. Amen? Pagliban o pagtalikod sa paggawa ng masama. Yan po ang tunay na layunin at biblical na pag-aayuno. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, manalangin po tayo. Hallelujah. Samahan niyo po ako sa panalangin. Lord, maraming salamat Panginoon sa oras na ito at ipinaliwanag mo sa amin kung ano po ang tunay o biblical na pag-aayuno, Panginoon. Maraming salamat po Panginoon dahil tinuruan mo kami Panginoon kung ano po ba ang tama na ginagawa namin upang mapalapit sa iyo Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Lord, isinusuko namin Panginoon ang aming mga kasalanan. Nagsisisi po kami at mananalangin po kami mag-aayuno o magpa-fasting. Nang sa ganun, Panginoon, ay mapalakas ang aming ugnayan sa iyo o ang aming relasyon sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lord, nawa, Panginoon, ang mensaheng ito, Panginoon, ay tinuro mo. Sa oras na ito, Panginoon, ito po ay maging kalakasan ng aming spiritual na buhay at maging matibay na daan para kami ay patuloy na tumibay ang relasyon sa iyo, Panginoon. At naniniwala kami, Panginoon, na kung hindi namin gagawin, Panginoon, ang pagpapasting at ang panalangin, Panginoon, ay wala po kaming magagawa, Panginoon. Maaring
mahiwalay kami sa iyo, Panginoon. Ngunit kung gagawin namin ito, Panginoon, at gagawa kami ng mabuti, Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, na mananatili, Panginoon, sa puso namin at mananatili ang aming relasyon sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po sa mga itinuro mo. Nawa ito yung magtima sa puso ng bawat isa at magamit din naman nila sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Salamat po sa pangalan ng Ama, ng Anak at Pakikisa.